So our documentary video is not easy as what you think, because in our first group meeting we've encountered our first problem, because we don't know who will be our interviewee in our documentary video, and we don't have any friends or relatives to whom we can have our interview. But luckily, one of my group mates found one, and she's working abroad in a hotel. And from there, we've conducted our interview online with the help of Google Meet, and she responded accordingly on what we are asking about the double booking, the issues present in that hotel, and we are very thankful, and that means a lot in accomplishing and finishing our documentary video. Na-realize ko na malaking tulong ang technology sa tourism, pero may kasabay din itong risk tulad ng hacking at scam. Kaya importante na careful tayo sa paggamit ng online platforms at huwag basta-basta mag-share ng information. So para sa akin, remind ito na dapat laging unahin ang safety kahit digital world. I learned that double booking can harm both guests and the hotel. So it's important to have good communication and proper system to ensure quality service. So doon po sa gawa namin activity kung saan po nag-interview kami ng mga hotel staff tungkol sa double booking. Mas lalo ko po naunawaan ang kalagahan ng mga sistema at malinaw na komunikasyon sa industry po ng hospitality. Ayon po sa kanilang mga binahagi, ang double booking ay nagdudulot ng stress hindi lamang po sa kanilang mga staff, kundi lalo na sa mga guests na umasa ng magandang service. Na-realize ko po na mahalaga ang pagiging alerto, maaga, pati po maayos na koordinasyon ng mga department upang maiwasan agad nitong sitwasyon. Bukod po dito, nakita ko rin na ang kahalagahan ng customer service skills ng staff at pagkakaroon sa reklamo at magbigay ng alternatibong solusyon. Tapos sa kabuuan po ng karanasan na ito ay nagbigay po sa akin ng mas malalim na appreciation sa mga hamon at responsibility ng mga nagtatrabaho sa hotel industry. My experience based sa paggawa ng video is medyo challenging siya since nahirapan kami maghanap ng isang hotelier professional na interviewin para mas maunawaan namin yung system and yung process ng hotel. Pero marami din naman ako natutunan, especially when it comes to the double booking, kung paano siya nakakaapekto sa isang organization or sa isang business. Katulad na lang sa reviews ng mga clients and so on and so forth. So, mas naunawaan ko din na sa isang hotel, kailangan ng mas maayos na sistema and good communication para mas maayos yung flow ng work nila and ng hotel system. Through our documentary po about double booking, na-realize ko na kahit maliit lang na pagkakamali online, malaki na agad ang pwedeng maging epekto lalo na sa customers at businesses po. It showed me how important ang accuracy and accountability at yung coordination po sa paggamit po ng digital platforms. Natutunan ko rin na malaking tulong ang digital literacy para maiwasan po ang conflicts at mismanagement. Kasi kapag careful po tayo sa online transactions, mas nagiging maayos po ang system. So overall po, the documentary served as an eye-opener na kahit convenient ang digital tools, kailangan pa rin ng responsibility at tamang management para hindi lumaki ang problema. So ito po yung aking reflection about sa aming ginawang documentary in digital disaster po na double booking. Thank you po. Making our documentary taught us that double booking is a serious issue that affects both guests and hotels. The experience also helped us improve our teamwork and communication skills. So sa aming documentary tungkol sa double booking, nakita namin na malaking bahagi ng tourism ngayon ang technology. Isang pindot lang or isang click, meron ng confirmation agad ng mga rooms. Ngunit hindi ito laging perfect. Ang simpleng error katulad na lamang ng hindi pag-synchronize ng mga booking system ay nagdudulot ng abala sa mga bisita.
or sa ating mga guest. Kung ganito ang epekto ng maliit na error, mas nakakatakot isipin yung mga banta ng cybersecurity issues, smart tourism or sa digital tourism. Hindi lang reservation ang maaaring mawala, kundi pati na rin yung mga personal na data tulad ng credit card at passport details ng ating mga guest. Dito lumalabas din yung mga tunay na puhunan ng mga turismo, which is yung tiwala. At kapag ito'y nasira, mahirap na din itong ibalik. Mahalaga ang modern system, ngunit mas mahalaga ang sapat na training at malasakit ng mga staff. Sa huli, tao pa rin ang nagdadala ng puso sa serbisyo. Ang technology is nagiging defense lang siya, ngunit ang malasakit at kahandaan ng tao ang tunay na magiging protection. Kaya sa panahon ng digital na turismo o yung digital tourism, hindi lang kaginhawaan ang dapat nating unahin, kundi pati na rin yung seguridad at tiwala ng bawat guest na pumupunta sa ating hotel.